So hello guys, for today's content ay ang paggawa ng sisig. Yes guys, sisig. Nakita nyo may hawak akong mga liver spread dyan. Bali apat po yan na malalaking liver spread dahil nga malaking kawa ng sisig ang aming ginawa para sa catering ng aking brother-in-law. So ayan guys, nakita nyo nga minimekos-mekos ko na ang liver spread. Bali apat na liver spread na po yung nilagay dito sa isang malaking kawa ng sisig. O ayan ha, yung nag-aantay ng long form video ng sisig. Bali natimpla na ito guys nung minekos-mekos ko siya o hinalo-halo at in kiwar-kiwar in Ilocano, di ba? Tapos ayan, nakita nyo guys, nakalagay na dyan yung mga tag dito, sibuyas. Yan. Ang hindi pa lang nilagay dyan guys is yung sili. So ayan, nakita nyo naman guys, binuhusan na ng kalamansi. So para lalong lumasa yung sisig natin. So ganyan po yung paggawa ng sisig guys. Medyo matrabaho nga lang, 'di ba? Kasi kailangan mo muna siyang iprito. Tapos kung marami kang gagawin katulad niyan, aabutin ka talaga ng siyam-siyam. So kailangan maaga pa lang gumising ka na para iprito yung mga tenga ng baboy o pisngi ng baboy o yung kung anong part ng baboy yung gusto mong gawing isisig, 'di ba? So, ayan. Tapos noon, pagka naprito mo na siya at napatuluan na po ang mantika ng naprito mong mga part ng baboy na gusto mong gawing sisig, syempre, ang gagawin mo pong susunod is i-chop mo po ito ng pinong-pino ng pa-dice, no? Parang dice onion, ganon. So, kapag na-dice mo na siyang hiwain, so, kailangan mo na siyang timplahin lahat. So, ayan, yan na nga po yung ginawa namin, yung hiniwa-hiwa namin ng pa-dice na parang onion. So, hinalo-halo ko na naman, minekos-mekos, yung kiwar-kiwar. Bahala kayo dyan, kung ano kayo dyan. Kala kasi ni India, siya lang ang mayroong mekos-mekos, diba? Meron ding mekos-mekos ang mga Tagalog, tsaka Ilocano, diba? Ilocano, yung kiwar-kiwar. Bahala kayo dyan. Yung kiwar-kiwar na naman. O, diba? Ayan, pinapakita ko sa inyo kung gaano siya karami, guys. Bonggang-bonggang sisig ito. Nakita nyo ba? Isang kawang sisig baw. Char. Para po kasi ito sa Christmas party nga ng aking brother-in-law dahil siya nga ang sumagot sa mga pagkain nila. Pero yung gastos naman po doon is sa casino nila galing, sa may-ari ng casino. Siyempre binigyan po siya ng budget dyan. Kaya ayan, bonggang-bonggang budget, bonggang-bonggang mga pagkain din ang hinanda po niya. At syempre, sure po yan na masarap kasi ako tinikman ko po yan. Masarap talaga siya guys. Mapaparami yung kain mo ng kanin dyan guys. O kaya kapag ka namumulutan ka, mapaparami yung mo dyan, yung kakainin mo. Mas madami yung pupulutanin mo kaysa sa iinumin mong alak, char. At tapos ito, may kwento ako sa inyo guys. Meron pa pala ako isang sisig na natikman. Masarap din siya talaga guys. Kung sino yung nakatikim na sa inyo ng sisling sisig, masarap din siya guys. Tapos di ba yung iba nilalagyan pa nila yung sisling sisig nila sa ibabaw ng egg. Papaibabawan nila yun habang umuusok-usok yung sisling plate. Yan, sobrang sarap din yun guys. Natikman ko yun nung nagtatrabaho ko sa isang restaurant sa Katipunan. Magaling din po yung nagluluto sa amin nun kasi ang mga niluluto is puro sisling. Puro mga sisling sisig, sisling chicken, sisling pork, mga ganyan, sisling T-bone, mga ganon. Tikman yung sisling sisig na napakasarap. Isa din sa napakasarap na sisling. Dito sa Pampanga, iba rin po yung tema o estilo ng pagluluto nila ng sisig. Pero masarap din po yung kanilang gawa. One of the best food ng mga Pilipino ay ang sisig po. O kaya sisling sisig yan. Masarap po talaga sila. Kung hindi pa nakatikim ng sisig yan, gumawa na po kayo. Go! Masarap ito. Thanks for watching.